we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who
Ang buhay na
kapatid. Narinig niyo ba ako? Ay, meron. God bless morning po mga kapatid. Nakatatlong kanta tayo. Okay lang yan. Maganda makinig na awit. Ano po? At kasama natin si Pastor ngayong umaga na to. Nais lang namin sandali yung aming audio and PowerPoint. Ano po? Para dire-diretso tayo. Sa lahat na dyan sa live ngayon, magandang umaga. Salamat sa muling pagbabalik. Ano po? Salamat sa tiwala na tayo ay muling matututo pa sa aral ng ating Panginoon sa bawat umaga. Ano po? Teka, buksan ko lang yung aming camera ni Pastor. Ayan, ano? Sa pagkakataon na ito, bigyan na natin kay Pastor. Pastor, God bless morning po and happy midweek pala. Happy midweek. Happy midweek po kay Melvin at sa lahat po ng ating mga kapatid. Kung saan man kayo naroroon, isang mabuting umaga para po sa bawat isa sa atin. So tayo po ay magsimula, part 1 ulit. Puro part 1, puro part 2, puro part 3 ito, no? Subukin ang propeta. So ibig sabihin dito, specific mga kapatid na dapat subukin ang propeta na binigay ng talata sa 1 Thessalonians kahapon. So tayo po muna ay manalangin sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, kayo po ang aming tagapagligtas, amin po idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayon. Gabay niyo po nawa kami at maintindihan namin ang mga pag-aaralan namin na ito at tulungan niyo po kami na huwag namin i-reject ang propeta kundi subukin namin kung talagang siya ay sa inyo. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin, sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa ating 7:15-21, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit ng tupa. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So ibig sabihin mga kapatid, hindi pala nakukuha yan sa bait o parang maging maamo o mapagbigay ang pagiging propeta. So nakikita yan sa bunga mga kapatid, kung ano ang naging result sa kanyang buhay. Yung pala yun natatandaan natin, hindi ko mo nagbibigay, hindi ko mo mabait, no? Hindi ko mo maamo. Yun na yun, propeta na ng Panginoon. Bagamat yun ang isa sa mga palatandaan, pero merong pang isa yung bunga. Ayan. Ano kaya yung bunga na ito? So tignan po natin mga kapatid. Sabi dito, kahapon ay napansin natin ang utos ng Biblia na subukin ng mga nag-aangkin ng propetikong kaloob. Ginawa iyon ng mga unang Sabbatarian Adventist. So ang galing, yun ang ginawa nila, no? Sinubok nila. So sabi dito, halimbawa si Joseph Bates, matapos masaksihan si Ellen White sa pangitain ng ilang beses, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang nagdududang si Tomas. Kasi si Tomas, di ba, nagdududa siya kay Jesus noon. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga pangitain. Si Ellen White, napangasawa niya. Hindi, si Joseph Bates pala. O si James White pala yung nakapangasawa kay Ellen White. Si Joseph Bates, hindi naniniwala. Sabi niya, ngunit kung maniniwala ako na ang patotoong ibinahagi ng kapatid ngayong gabi ay talagang tinig ng Diyos sa atin, dapat ako na ang pinakamasayang tao sa buhay. Yan ba? Matinding challenge. Sinabi niya na ang kanyang mensahe ay lubos na nagpakilos sa kanya, naniniwala na siya ay matapat at parang humahanga sa kanyang karanasan. Bagaman wala akong makita sa mga pangitain na sumasalungat sa salita, isinulat niya ng maglaon. Gayunman, nakaramdam ako ng pangamba at lubhang sinubukan at sa mahabang panahon ay ayaw maniwala na ito ay higit pa sa kung ano ang bungang nagawa ng isang matagal ng mahinang kalagayan ng kanyang katawan. So talagang nagdududa siya pero sinuri niya, sinaliksik niya ang Bible, inobserbahan niya si Mrs. White at sabi dito, pero kahit na pagdududa niya, hindi niya inalis si Ellen White basta-basta sa kanyang isipan sa paglisan sa Christian Connection. So, ibig sabihin na maganda yung ni Joseph Bates, tawag dito yung kanyang practice, talagang hindi siya basta-basta naniniwala at hindi rin niya basta-basta nire-reject, kundi pinag-aaralan niya, inoobserbahan niya
at sinusubok niya. Yun naman ang sinasabi sa Biblia, di ba? Subukin. Naging bukas sa isipan na ang mga kaloob ng banal na espiritu, yan, inaantok pa sa bagong tipan, kabilang ang propesiya, ay mananatiling aktibo sa iglesia hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yan naman yung nagtatalo sa isip niya. Kung mayroong bulaang propeta, may tunay na propeta. At ang tunay na iglesia, ang nalabing iglesia, ay mayroong propeta sa huling kapanahunan. Ayan mga kapatid ko. No? So yun ang nakatatak sa isip niya. Bunga nito, nagpasasage na siya sa atin ang kung anong paniniwalaan ni Ellen White bilang isang banal na kaloob ng propesiya. Kaya ako, ang isinulat niya ay naghanap ng mga pagkakataon sa presensya ng iba na ang kanyang isip ay tila napalaya mula sa pananabik na nagmula sa pagpupulong nang magtanong at muling tanungin siya at ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya, lalo na sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, upang kung maaari ay makuha ang katotohanan. Nang nasa pangitain siya, idinagdag ni Bates, nakinig ako sa bawat salita at pinanood ko ang bawat galaw upang makita ang panlilinlang o mga impluensyang nakakaakit. Yan. Nakita natin ni Bates ang isang katayuan ng isang tao. Ibig sabihin, talagang, kasi si Mrs. White, no, nung yun ang ayon sa kwento, no, nung pagka nagkakaroon siya ng mga pangitain, tumitigil siya mga kapatid at tumitigil sa paghinga. No, meron isang pagkakataon, hawak niya yung Bible na malaki, tumigil sa paghinga at nakatingin sa langit. Oh, yun. Eh, mahina yung katawan ni Mrs. White. How come na mabuhat niya yung Bible tapos hindi pa siya nahinga? So yun yung observation nila. So dito si Joseph Bates, dahil part 1 lang ito, bukas yung part 2, eh talagang si Joseph Bates talagang hindi siya basta naniwala at talagang nakita niya, siniyasat niya at napatunayan niya na si Mrs. White talaga ay isang propeta. Ayan, makikita natin sa part 2. O pakikipagkunyagi sa pagitan ng likas na hilig, natanggihan ang pag-aangkin ng isang tao sa kaloob ng propesiya at ang utos ng Biblia na subukan at tanggapin kung ano ang mabuti. Yan naman ang kanyang pinagbabasihan dyan. Hindi siya agad naniniwala, no? Parang si Tomas o mga Bereans, pero nandun sa kanyang punto, hindi niya inaalis na dapat subukin ang nag-aangking propeta. Babalikan natin ang pakikibakas ni Bates sa paksa. Ayan. Ngunit kailangan natin maging tapat sa ating mga sarili. Kamusta naman ako? Bukas ba talaga ang isip at puso ko? Yun ang tanong sa atin. Si Joseph Bates, no? Meron siyang meron siyang tools. Meron siyang pamamaraan para malaman niya kung talagang propeta ito o hindi, ang Biblia. So itinuro na sa atin. So paano malaman na ang tao na yun ay isang propeta at hindi natin dapat itakwil agad-agad? So kung siya ay, ang kanyang sinasabi ay tungkol sa salita ng Panginoong Diyos, at kung ang bunga sa kanyang buhay ay mabuting tao ba siya, totoo ba na nangyari yung propesiya niya, at totoo ba na naniniwala siya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang totoong propeta ngayon at saka totoong mga aral. Eh ngayon, kung hindi naniniwala sa mga ganung bagay, hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at naitataas ang Diyos sa kanyang prophecy at tugma sa Bible ang kanyang sinasabi, eh hindi yun sa Diyos kapag hindi tugma. Pero kung tugma sa Panginoong Diyos yun, huwag ka na mag-alinlangan, di ba? Ang tanong na lamang, bukas ba ang puso't isipan ko sa pagtanggap ng isang propeta? Kaya, dahil nga ikaloob ng Panginoong Diyos yung pagiging propeta, di ba? At ito ang isa sa mga gift ng Remnant Church sa huling kapanahunan. Nakalagay yan, mga kapatid. So bukas ba yung isip natin na maniwala? O ako ba ay puno ng pagtanggi laban sa ganoong kaloob na ano pat ako ay naging bulag sa katibayan? Naway bigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin na malinaw na pananaw at bukas na puso sa paksa. Baka bulag tayo na iniisip natin, hindi pwedeng ang babae ang mamuno. Hindi po pwede ang babae ay magsalita sa ayon sa aklat ng Timoteo. Di ba?
Mga kapatid, hindi naman namuno si Mrs. White. Ang kanyang trabaho sa Seventh-day Adventist o ang kanyang part ay to confirm the doctrine na nakita o nadiskubre ng mga Bible scholar sa Biblia. Yun naman ang part niya. Hindi siya yung taga-buo ng doktrina. Taga-confirm lang siya. At hindi siya leader, mga kapatid. Hindi nga siya presidente ng Seventh-day Adventist. Isa siya sa mga sumuport, tumulong para ang Seventh-day Adventist ay maitatag. Pero hindi siya yung leader, mga kapatid. No? Isa sa mga pioneer. Pero hindi siya yung leader, presidente, mga kapatid. Hindi. So ngayon, kamusta tayo, mga kapatid? Nawa ay yung pananaw natin, maging bukas yung isip natin, natanggapin natin ito. Bagamat kahit na hindi natin tanggapin, maliligtas pa rin tayo dahil hindi naman kaligtasan yung pagtanggap sa propeta, kundi ang kaligtasan ay pagtanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Di ba? Alililaw na natin. At least, ma-prepare tayo. Bukas ba yung isip natin sa ganitong paksa? Naniniwala ba tayo na mayroong propeta ang Panginoong Diyos sa huling kapanahunan, sa panahon natin? Naniniwala ba tayo ng the gift of prophecy? Ayan, sa bilang lakaslatan. So, tayo ang makakasagot yan, mga kapatid. Pero sabi dito sa Mateo 7, ang pinaka-the best, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Pero magmasid naman, para sa akin, magmasid naman at hanapin ang tunay na propeta. Subukin natin sa banal na kasulatan. Mag-ingat sa bulaang propeta, pero hanapin ang tunay na propeta. Yeah. So, ito po, mga kapatid, isa sa binigay sa atin sa Mateo, makikilala natin sila sa kanilang bunga sa buhay. So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, so, isama natin sa panalangin si Brother Alex Gabernia. Yan, aksidente sila sa motor. Talagang delikado talaga yung motor. Kung kailan naman kami naalis din sa Nueva Ecija, tsaka naman dumami yung aksidente. O isama natin sa panalangin ang bawat isa, no? At gayon din po ang mga may karamdaman. At nawa sapatan sa financial sila Brother Alex, no? Na yung mga gamot, mga paggagamot sa kanya ay maging matagumpay. Tumuod ako sa yung tenga. Isama natin sila sa panalangin. Gayon din po ang ating pangangaral na ginagawa dyan sa Pantok SDA Church. So isama natin sa panalangin yung ating speaker dyan si Brother Dennis Adaw, isa sa ating mga elder dito sa Mekawayan. So isama natin sa panalangin na ito'y maging matagumpay. At yung iba pa mga evangelism, hindi lamang dito sa Bulacan, kundi dyan sa Nueva Ecija, isama natin sa panalangin, mga kapatid. So ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Okay, Mel? Amen. Salamat po, Pastor. Ano po? Ayan, hindi ko na-on yung aking mic. Ayan, ang ganda ng ang lesson ngayong umaga. Ang tumatak sa akin dito, Pastor, yung maraming tao ang nahihirapang tanggapin ang mga bagay bago handa. Yung, kasi si Joseph Bates hindi agad naniwala kay Ellen White. Hindi agad siya naniwala. Pero patuloy siya nagsiyasat, nagbasa siya, nag-aral siya. Kaya sa panahon naman natin ngayon, marami talagang tao yung nahihirapang tanggapin ang mga bagay na bago. Bago kasi sa kanya yun yung kanyang narinig si Ellen White bilang propeta, bago sa kanya yun, So ganoon din naman sa atin, pagka bagay na bago, nahihirapan tayo tanggapin, yung mga bagay na hindi natin naunawaan, So sa ating spiritual na paglalakbay, dapat nating hayaan ng Diyos na gabayan tayo sa unti-unting pag-unawa sa katotohanan. Ito yung tungkol sa propeta, na si Ellen White. Kung balikan natin bigla yung COP, marami sa atin na hindi rin naniniwala basta-basta kasi para sa atin bago ito. Wala namang ganito sa Bible. Ayan, basta yung mga pagdududa natin, mga kapatid, siya sa atin muna natin, nasa Bible naman talaga yan, Nasa Bible naman talaga, tunay na dapat ay yung pangalawang punto, maganda, Tinanong ni Joseph Bates sa kanyang sarili, bukas ba talaga yung aking isip at puso? Mga kapatid, itanong din natin sa ating sarili, bukas ba yung ating isip at
puso para tumanggap ng katotohanan. So, kung nakikita natin ang mabuti ng bunga ni Mrs. White bilang propeta natin, ay tunay na yung kanyang mga itinuro ay maganda at nasa Bible din naman. Katulad ng kanyang Councils on Stewardship, ito yung ating ginagamit na COP. Abay, tunay na dapat nating sundin yan, ano? Kasi tanongin natin sarili natin, kapag ba tayo ay hindi sumunod dito, ay nagkakasala tayo? 100% mga kapatid, ano? 100% na nagkakasala tayo, ano? So, buksan natin yung ating puso at isipan na tanggapin ang katotohanan. Yan ang ating natutunan sa umaga na ito. Isa pa, yung pag-attend sa Sabat. O, bukas ba yung ating puso at isipan na tanggapin na dapat alas 8 nandun na tayo sa church? Bukas ba yung ating puso at isipan na parang bago ito, no? At or hindi natin naunawaan. Dito bago mga kapatid, malamang hindi natin naunawaan na tayo pala nagkakasala pag late tayong dumarating sa church, ano? Bakit tayo nagkakasala? Baka sabihin nyo, bago na naman yan, Brother Melvin. Nagkakasala tayo dahil sinasabi natin na tayo ay mahal natin ng Diyos. Kung mahal natin siya, dapat pinapahalagahan natin siya. Kung mahalaga siya para sa atin, dapat maaga tayong dumarating sa church, di ba? Kung mahal natin ang Diyos, dapat tunay na tayo ay gusto natin siya makasama ng mahabang panahon. Hindi yung 1 oras na lang tapos na yung sermon. Mga kapatid, ano, nagkakasala tayo sa pamamagitan ng hindi pag-ibig sa Diyos at pagiging sinungaling. Dahil sabi natin, mahal natin siya, hindi pala. Ano po? So, yan, ano, kailangan yung mga bago o hindi natin naunawaan, buksan natin ang ating isip at puso. Isa na yan, pagiging propeta ni Mrs. White. Tanggapin na natin mga kapatid. Siya ay propeta, wala nang masama, no? Kung hindi natin tanggapin, kung hindi propeta, pero propeta talaga dahil mga katotohanan, yung kanyang mga prophecy at nagaganap na, ano po, at higit sa lahat, siya ay nakatugon sa Bible yung kanyang mga sinasabi. So yan, ano po, salamat Pastor, at patuloy na tayo matuto pa sa kabila. Pasok tayo sa God First Morning naman, ano? Tayo muling matuto pa. Pala doon. Ang sarap kaya nung pakiramdam nung naniniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ay kinatutuan ka ng Panginoon, nakangiti siya sa iyo. Ang sarap. Alam niyo, pag binabasa ko, Pastor, yung istorya ng babaeng naghulog ng 2 kusing niya, yun na yung huli niya, yun na yung kabuhayan niya, yun na yung mismong siya, yung sa buo niya na meron siya. Bagamat kusing, inihulog niya yon sa ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon at sa pagmamahal niya sa kanyang banal na gawain. Ay napansin naman yung mga kapatid, si Jesus ay nakasmile, ikinumen siya, higit doon sa mga taong nagbigay lang ng sobra-sobra sa kanila. Ibig sabihin, walang impact sa buhay nila. Sabi niya ganoon, ano yung richest blessings na yon na nilagyan niya ng kanyang mismong sarili, yung pangako na yon. Through Him, sa pamamagitan daw po ni Jesus Christ, ang Diyos ay inilagay niya ang kanyang signature upon the contract He has made with us. Aba, ay mga kapatid, kung seryoso ang Panginoon dito na ibigay ito sa atin, duty is duty, ay talagang yung tungkulin na ito mga kapatid, hindi lang ito basta tungkulin. Pag ginampalan talaga natin ito ng may katapatan, seryoso talaga ang Diyos, mayroon pong signature yon. May signature yung contract na yon, ang pangako niya sa atin. Na talagang walang sala na kakamtin natin yung mga ipinangako ng Diyos na hindi niya tayo pagkukulangin. Sasapatan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ay ganito ho ka serious para sa akin itong mga salitang ito. Kaya ako po ay hindi ako nagsasalita dahil ako isang pastor o presidente ninyo. Sinasabi ko ito kasi naranasan po namin itong sa aming pamilya, sa aming mag-asawa. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, kahapon ay na-inspire tayo sa sinabi
Pastor Junel sa practice ng kanilang family, ni Ma'am Linda at ni Pastor Diosdado Popue sa kanilang pamilya sa pagre-raise, na palagi nilang binabalikan taon-taon yung mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sadyang koleksyon ng kanilang pag-iingat ng mga tithes and offering receipt. Ay mga kapatid, ganun po talaga. Pag ating tinignan ang nakaraan sa ating buhay, ay masasabi po ninyo, nabubuhay din naman pala tayo kahit tayo ay tumanggal ng malaking porsyento sa ating mga kinita sa loob ng nakaraang mga araw, linggo at buwan o maging taon. Nasasabi ko nga po sa inyo mga kapatid, pag ina-account po naming mag-asawa yung aming pong mga commitment sa Panginoon na magtapat sa Kanya, ay tutuos-tuusin namin mga kapatid, nabubuhay din naman pala sa 60%. Kung tutuusin, nabubuhay. Kumakain din naman pala. Hindi naman kami napapabayaan ng Diyos sa mga bagay na pangangailangan namin sa araw-araw, mga minamahal. Kaya pag tinuos natin lahat yon, talagang ang yaman-yaman pala talaga natin. Hindi tayo naghirap kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos ayon sa kanyang pangako na tinatakan niya mismo ng kanyang signature na yun ay si Jesus Christ na kanyang anak, na kauna-unahan nating pinakamayamang pagpapalang tinanggap. The richest blessings that we ever receive is Jesus Christ, the gift of God for our salvation. At napakasarap mag-express ng faithfulness kapag ang koneksyon natin ay na kay Jesus Christ na nagmahal sa atin una sa lahat. Sarap mga kapatid. Okay. Kung ang anak ng Diyos kaisa-isa na ibigay, Pastor, paano pa kaya yung pagpapalang kinakailangan natin? O hindi nga lang po sa material, kundi sa kalusugan at kapayapaan ng isipan, pwede pong ibigay ng Panginoon yon. Wala siyang hindi pwedeng ibigay kasi naibigay na nga niyang lahat sa magitan ng kanyang anak na ating Panginoon Jesus. Mayroon pa ang gusto reflect, mga kapatid? Yung sinabi mo na yan, Pastor, ay nasa Romans, kung hindi ako nagkakamali, Romans chapter 8, no? Kung naibigay nga niya ang kanyang kaisa-isang anak, hindi niya kayang ibigay ang mga kakailanganin natin. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Yeah. Opo. Sabi po ni Sister Raquel, the returning of tithe and giving of our offerings is an antidote sa pagiging selfish. Amen. Gamot po pala yun na para sa ating pagiging makasarili. Actually, returning the tithe and giving of offering, hindi ho kailangan ng Diyos yun. Kasi kanya lahat eh. Tinuturuan tayo para wag maging sakit. Ang Diyos ay hindi mapagpabaya kailanman sa mga tapat sa Kanya, sabi ni Pastor Nelvin Alabanza. Amen. Praise the Lord. Sige so po. yung mga comment. I-text po mga kapatid, kung hindi po kayo magsasalita, punuin po ninyo ng ekspresyon ng inyong pananampalataya. Yung group chat natin at saka po yung pausukin natin ng faithfulness ng Diyos. Yung ating pong mga FB Live. Para pag nabasa po yan ng marami, ma-encourage silang magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Meron po sa FB, Pastor. Sige po, pakibasa na lang, Brother Edmond. Good morning po. Kay Sister Imelda Diego. Medyo mahaba-haba. Basahin po natin. Yan, sige. Amen po, Pastor Marlon. Ang Panginoon ang siyang maging pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang hanapin ang kanyang kaharian at kalwalhatian at pawang lahat idadagdag niya sa atin. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Tayo po ay maging masunurin at mabuti at tapat, nakatiwala, maging bukas palad po tayo sa lahat ng oras. Ang biyaya niya ay siksik, liglig at umaapaw, na mga biyaya ay sumasagana. Ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay wagas at di nagmamaliw, mananatiling
nakakonekta, magtiwala, mahawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay upang huwag tayong mawaglit sa kaligtasan. Wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus. Lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan at panibagong pag-asa. God bless us all. Amen. Amen. Amen po, Sister Imelda. Meron din po kay Brother Edmund Garcia Sabio. Sabi po niya, short but sweet. Sabi po, reflection. Uuwi, sabi po niya dito sa FB, reflection, uuwi ito sa kung gaano natin kilala ang ating Panginoon. Amen. Yun po, magbigay lang po kayo ng mga reflection para bumabasa natin sa FB. Amen. Salamat po, Pastor. Thank you, Brother Edmond. Napakasarap, napaka-sweet nitong... Alam niyo mga kapatid, pag ini-imagine ko ang mukha ng ating Panginoon. Naka-smile siya. Ang laki-laki siguro ng smile sa atin ng Panginoon. Tuwan-tuwa siya sa atin. At ang kaaway po'y galit na galit. At hindi siya makapagwawagi sa ating buhay. Salamat po sa inyong mga sharings. Paunlarin natin ang bawat isa at ipaalakasin sa mga salitang ito. Pastor, pakibasa mo. Ang gaganda ng mga reflection. Sabi ni Pastor Nelson, our faithfulness is a response to God's faithfulness. Amen. Definitely. Amen, Pastor Nelson. Salamat din po kay Sister Net. Christ, our bountiful provider, hindi ka pagkukulangin. Just trust and obey. Amen. Amen. Meron pa dito. Kay Brother Melvin. Sabi niya, pagbabalik ng tapat na kaput offering ay hindi dahil sa pera. Ito ay para subukin ang ating pananampalataya at ang ating katapatan sa Kanya. Ito ay worship. So, returning our tithes and giving our offering is an act of worship. At ito rin ay pagkilala sa Kanya na Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mayroon tayo. At bilang pasasalamat, ating ibibigay ang para sa Kanya at ang ating offering na makatutulong sa pagtatapos ng Kanyang gawain. Ang layunin na iligtas ang sangkatauhan. Ikaw at ako, mga kapatid, kasama dito. O hindi tayo magbibigay sa gawain. Tunay na selfish tayo. Ayaw na nating maligtas tayo. Pinipigilan pa din natin ang iba na paabutin ng pabalitang kaligtasan. Nawa tayo patuloy na matuto araw-araw. Sabi naman ni Sister Angel, yung pagbabalik po natin ng tithes at pagbibigay ng offering, akala natin ay tayo ang nagbibigay. Pero ang reality po ay tayo pa rin ang nakakatanggap. In what way? Amen. By doing that, nakakatanggap tayo ng real joy sa ating pong buhay dahil nare-recognize natin kung gaano tayo pinagpapala at hindi pinababayaan ng Panginoon. Happy God first morning. Amen. Sabi rin niya si Brother Dan, pag nakukwento ako si Brother Dan Cruz, sabi niya, Pastor, alam mo ba nung ako ay nagbigay ng aking COP, maabot kasi ng 10 tapos 15% yung kanyang offering eh. Amen. Amen. Yung saya nung paghulog ko, sabi niya, pag naihulog ko na, kakaiba yung sayang na nararamdaman ko, sabi niya. Talagang in-express niya sa akin eh, Pastor, kakaiba talaga eh. Yung naibigay ko sa Panginoon yung karapat dapat umibigay, sabi niya. Nagtaka naman ako, sabi niya, nung nagbigay ako ng ganong porsyento, doon naman dumami yung trabaho ko. Para sinasabi ni Brother Johnny, yung trabaho raw ang naghahanap sa kanya. Hindi na siyang naghahanap sa trabaho. O may pagpapala, may blessing, kakibat noong pagtatapat natin sa Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Yun po yung sinasabi nating katotohanan na ang bawat pagpapala ng Diyos ay sasapat sa lahat ng ating pangailangan. At mayroon po mga pagkakataon na kahit yung wants pa rin, ibinibigay pa rin naman ng Panginoon. Hindi para tayo ay i-deprive sa happiness. Kaya ang una lang po talaga ay magtiwala sa pagbibigay. Okay mga kapatid, salamat po. Meron akong naalala, Pastor, palagi ko pong babalikan ito kasi ito po talaga yung focus natin. Ano? We are inviting people. Ito po yung focus ng ating God First Morning ay palakihin ng Diyos sa buhay natin at ang kanyang higit na magagawa sa lahat ng ating sitwasyon. Kasi ang hirap po nung tingnan kapag nalalagay tayo sa mga sitwasyon na mahirap. So we are just inviting people
to trust God and put their confidence to the God who provides, honor, and creator of everything. So, through this, mga kapatid, ang expression ng ating pagtitiwala ay mag-share tayo para sa final mission niya sa lupang ito, yung missional na pagbibigay. Yung missional na pagbibigay ay through systematic and regular giving. Ito po yun, mga kapatid, ay yun po yung dahilan, yung buong tiwala talaga natin ay nai-express natin kapag tayo ay nag-share sa final mission ng ating Panginoon bago siya tumating sa lupa. So marami pong salamat sa mga napakagandang mga reflections. Ako po mismo ay lumalakas. Meron pa. Pastor Jerry, wala man dito sa ating Zoom, yung anak ni Brother Danster Daisy. Sabi niya kagabi, nandun kami sa funeral service. Nung tapos ng funeral service, sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, nagtataka ako, sabi niya, simula ng aking practice itong COP na ating pinag-aaralan, sabi niya, dati sabi niya, nawawalan ako ng pera sa wallet. Hindi ko maintindihan bakit ngayon, kahit mayroon kaming pinagdadaan ng mahirap na sitwasyon, sabi niya, hindi nawawalan. At mayroong lumalapit ng mga trabaho. So yun pa lang ay pagpapala ng Panginoon sa ating pagtatapat. Isa pa, Pastor, yung anak ko ay nakikinig dito palagi siyang nandyan tuwing bago siya pumasok, tapos sa gabi, Charles, hindi po namin tinuruan yan, pero dahil sa kakapakinig at sinusubaybayan po ito, sabi niya, Daddy, yung binibigay niyo sa aking baon, nagbibigay ako ng tithe doon at saka ng 10% offering. Pero pagka mayroong nagbigay sa akin, sabi na ibang tao, 10% yung tithe, 15% yung offering. So natutunan po niya yung ganun, Pastor. Natuwa ako kasi mayroong nagbibigay sa kanya na ibang tao. Sabi niya, inihiwalay niya agad. So yung mga ganun ay alam niya na yung binigay namin sa kanya, na-titan na yun na-offering na namin Pero siya mismo, binibigay pa rin niya. Sabi ko, tama yun, Nak, kasi yun ay pagpapala galing sa Diyos. Tapos nung nakaraan, binigyan ng 60 pesos ng mami niya, bili ka ng merienda mo. Daddy, tataytan ko ba to o tsaka bibigyan ko ng offering? Pagpapala ba yan? Consider mo pagpapala. Pagpapala yan, Nak, bigyan mo. Kaya naging conscious na siya doon sa mga dumarating sa kanya. Natututunan niya kung paano yung gawin yung duty niya sa Panginoon. Amen. Amen. Ayan, dagdag pa ata si Brother Melvin, no? Ganda rin ng kanya. Yeah. Pakibasa mo, Pastor. Basahin natin. Dito, ang sabi rito ay... kay Sister Net at saka kay Brother Melvin. Pakibasa mo na lang, Pastor. Kay Sister Raquel. Tithing is a reminder that God is the supplier of everything we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in your life. Totoo po yung pakiramdam na testimony ni Brother Dan. Hindi po may paliwanag yung pakiramdam ng susunod mo ang COP. Sa kanya, 15% or more. Kay Sister Net, dinagdagan na niya. 10% or more. Sa kanya, 15% or more. Hindi dumami ang pera ko. Dumami ang gawain. Nagagawa dahil ang COP ang gumagana sa gawain. Amen. So missional na talaga yung approach. Yeah, missional na talaga siya. Brother Melvin, pag di tayo nagbibigay sa Diyos, ninanakawan natin siya at hindi lamang siya ang ninanakawan natin, pati ng ating sarili ninanakawan natin. Dahil sa halip na mas marami pa pala tayong matatanggap na blessing, both materially and spiritually, ay hindi natin ito natatanggap kasi ay madamot tayo. Pati sarili natin ay ating pinagdadamutan. Parang boomerang effect. Okay, Brother Melvin, salamat sa iyong comment. Sabi naman ni Pastor Mark, ang hangad ng Diyos ay ang ating kaligayahan at ang kaligayahan na yon ay ang pagtitiwala sa Kanya at pagpapasakop sa Kanya. Sabi naman ni Pastor Mesa, bringing back the tithe and giving generously the offering help us break free from materialism and guiding us to focus on eternal values. Okay, ganda po ng inyong mga reflection, mga kapatid. Salamat sa mga reflection po ninyo. Ito po ay hindi lamang po nabasa, hindi lamang po nakita sa group chat at yung mga testimony niyo, kundi ito ay may mga mahalagang prinsipyo
na natututunan po nating lahat na narito sa Facebook at dito po sa Zoom natin. Amen. Pastor Marlon, balikan Sige ko po. yung matindi ang dating nitong reflection ni Pastor Mark. Malalim ito mga kapatid. At Yes, opo. puno ito ng experience talaga, no? Ito po talaga yung ito yung napaka-highly spiritual ang experience nito mga kapatid. Itinuturo ito sa atin ng Panginoon, itong sistemang ito ay gusto talaga ng Diyos maging masaya tayo. Yun lang ang ibig sabihin dito ni Pastor Mark. Yung mga pag-aaralan natin dito, pag in-apply natin, it is the key. Ito talaga ang susi para malubos yung hangad ng Diyos sa atin na tayo ay maging masaya. Ang tunay na saya ay totoo mga kapatid, yung ating personal na pagtitiwala sa Diyos, hindi yung pagtitiwala ng mga tao para sa atin. Ito talaga yung personal na karanasan na tayo ay makasumpong ng hindi masukat na mga tawag dito. Hindi natin ma-explain bakit ang saya-saya. Katulad ni kwento mo kay Brother Dan, hindi niya ma-explain yun Bakit? Kung kailan ako nagiging mapagbigay na dating hindi ginagawa, lalo tayo nagiging masaya. Hindi katulad ng iba na nakala nila magiging masaya sila kapag meron silang itinanggi na ibigay sa Panginoon. Salamat Pastor Mark. May malaking impact nito sa akin personally. Yun ang tunay na diwa ng gustong iparating ng Diyos sa ating lahat. Yung matuto tayong maging masaya sa paglalagay ng tiwala natin sa Kanya at pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Salamat po. Okay, salamat po naman. Mayroong nagtatas kanina. Si Brother Edmund ba? Sige, Brother Edmund. Thank you po, Pastor. Meron pa po sa FB. Basahin lang po natin. Sige po, basa. Kay Sister Lynn Santos, sabi po niya, Amen po, sobra pong sarap sa pakiramdam ang pagbabalik ng tapat sa ating Panginoon. Yung pakiramdam na panatag lagi sa anumang sitwasyon sa ating buhay. Kahapon po, binalikan ko ang pag-compute ng aking tithes and offering mula nung nasa journal ko sa aking pagbabalik sa ating church. Sobrang nakakamangha ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sabi po ni Sister Brenda Manukay, Amen po Pastor, basta ingatan natin ang ating kaligtasan. Siguro yung reaction po kanina. No? Sabi po ni Sister Jocelyn Cahobe Eder, returning tithes and giving my offering ay isa sa pinakamasayang bahagi ng aking buhay tuwing dumarating ang araw ng pagtanggap ng blessing, salary. God is good all the time. Amen. Yeah. Sabi po ni meron pa po ba? Baka po may ma-miss ako. Sabi po ni Sister Mildred Santos Antonio, Blessed God first morning po to all. Nagpapasalamat po ako dahil sa aking pakikinig ay lumawak po ang aking kaalaman about tithes and offering. Kung kaya nga po ay nagpa-practice na din po ako na magbigay ng parehas sa tithes at COP. Praise God po. Amen po. Okay, wala na po ata. Salamat po, Pastor. Thank you po. Okay, Back to you po. Marami. Tayo po ay dumako na po sa atin hong reading reflection sa panguna po ni Pastor Ramil, yung appropriating God's Reserve Fund. Mamaya po, mga kapatid, ang atin hong prayer ay gagawin po natin na silent prayer para ho sa mga pangalang inilagay natin sa ating commitment card. Tapos ay pag-pray po ang ating Pangulo. At mamaya sa United Prayer ay ang prayer focus po ay si Pastor Jemuel Montojo. At ang atin hong mag-pray sa Adoration and Confession si Brother Daniel Cruz. At sa Thanksgiving and Supplication si Pastor Jupet Bernabe. At pagkatapos po noon ay tayo ay magka-closing song at prayer po ng closing prayer ng speaker ni Pastor Ramil, then yung pong ating outro. Tayo po ngayon ay dumako na sa atin hong message. Being crucified with Christ is a choice. When Christ lives in someone, this life becomes his possession, and the character is transformed, becoming like Christ's. Being crucified with him means surrendering what he tells us to submit, including resources, time, body, influence, or abilities.
Then Jesus removes selfishness from our hearts, giving room to godly principles like love, kindness, and generosity. God planned that those principles should be exercised to become stronger. He planned the system of beneficence in order that man might become like his Creator, benevolent and unselfish in character, and finally be a partaker with him of the eternal, glorious reward. This quotation contains important information. First, while character transformation is the work of the Holy Spirit in the heart, good character traits are strengthened through constant obedience to divine directions. Imagine you're at a table full of food and realize some attractive items don't align with guidelines for good health. Choosing to glorify God in your body and follow His guidance reaffirms your allegiance to Him and weakens selfishness. It's about whether selfishness or God's will triumph in your heart. That quotation also reveals a second important truth. The system of beneficence, which includes helping the poor and returning tithes and offerings, was designed by God, not by church leaders. Third, this system of beneficence was planned to make us generous and unselfish in character, like Him. Fourth, by developing likeness with Christ, we can share with Him the privilege of living with angels for all eternity. Conversely, selfishness strengthens in our hearts if we receive something from God but choose not to help the less favored and return tithes and offerings to Him. If we faithfully bless God's cause and others with the resources He has entrusted us, selfishness is weakened and character is ennobled. May we put our desires last and God first. Amen. Praise the Lord. Pastor Ramil. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagbabasa ng atin pong stewardship. Ang atin pong topic ngayon ay appropriating God's reserves funds. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayon po ay muli kaming babasa ng mga salita na sinulat ni Mrs. White na inyong likod, na ito po ay makapagbibigay sa amin ng ibayong kalakasan at sigla, paalaala, upang patuloy po kaming maging tapat sa inyo at lubusan kaming magpasakop at magkaloob, magbalik, magampanan namin ang COP. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Ito po ay Kabanata 11. Sa Tagalog po ng appropriating ay paglalaan ng nakareserbang pondo ng Diyos. Medyo mabibigat po yung mga pananalita dito, mga kapatid. Ano po? Ang topic pong ito ay sakop pa rin po ng Malakay 3:8 to 10. Ito po ay sikat na sikat at kapag wala pong readings, operatory reading, ito po yung laging binabasa. So kabisado na po natin ito. Ngayon po, ang kwento pong ito na sinulat ni Mrs. White ay samantalang siya po ay nasa isang lugar, sa Sydney, Australia, ay may nagtanong po sa kanya. Ang tanong pong ito ay ganito. Sabi, pagkatapos po niya mag-sermon, mag-lecture tungkol po sa tithes and offering, ay tinanong siya ng isang kapatid. Sabi niya, nakaranas siya kamakailan lamang ng matinding pagkalugi. So mayroon po siyang business, matindi po ang pagkalugi, hindi basta, siguro bankrupt po ito sa salitang Ingles, At sinabi niyang, pwede ba siyang magbayad ng utang muna, yung babayaran muna, lahat, bago siya mag-ikapo. So kaya nga po ang topic pong ito ay babala at pangako ng ating pong Panginoon. Ngayon, sabi po ni Mrs. White ay ganito.
paano mo ba iintindihin ang pananagutan sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at hininga? At lahat ng pagpapalang ating tinatamasa? Yan po ang tanong ni Mrs. White. Paano mo ba ito uunawain? Ganon din po ito sa atin. Kaya nga, nagtatanong ang Diyos sa atin, sa ating kapanahunan, paano mo ba uunawain ito? Sabi po dito, nais mo bang patuloy na lumaki ang ating pagkakautang o pagkakasala sa Diyos? Nais mo bang pagnakawan siya palagi sa bahagi na kailanman ay hindi niya ibinigay upang gamitin sa ibang layunin, kundi para sa pagpapalaganap ng kanyang gawain at pagsuporta sa kanyang mga lingkod na mga pastor o ministeryo? So yun po, napakaganda. So mananatili kang magnanakaw, ang ibig pong sabihin nito. At yung development ng pagiging sakim, selfish, hindi madedevelop na mawala ito. Hindi maalis. Yan po ang pinopoint dito ni Mrs. White. Kaya nga, sabi dito, upang sagutin ang iyong tanong na dapat bang bayaran muna ang utang bago ka mag-tithe o magbalik ng ikasampung bahagi tandog, ito po ang tanong. Balikan daw po natin ang sabi ng banal na kasulatan. Ninanakawan baga ng tao ang Diyos, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? So para bang sa punto pong ito ay wala silang kagustuhang maunawaan, ayaw nilang intindihin itong tanong ng Panginoon. Nananakawan ba ninyo? Walang may gustong umunawa po nito. Sa atin pong panahon, ganun din. Walang may gustong umunawa. Kaya nga, ang sagot ay narito, sabi po ni Mrs. White, sa mga ikapo at mga handog, kayo'y sinumpa ng sumpa. Matindi ano po. So sa hindi po natin pagbabalik ng ikapo at handog, maliwanag po ang sinabi ng Panginoon, hindi po ng tao, hindi ng pastor, hindi ng sino paman, kundi ang Diyos po ang nagsasabi, kayo po'y sinumpa ng sumpa. Sapagkat inyong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So ito po'y pagnanakaw, at alam naman po natin yung pagnanakaw ay kasama po kabilang sa Ten Commandments. Tayo po gustong-gusto nating sundin ang Ten Commandments. Ano po? Hindi nga tayo nagnanakaw. Pero maliwanag po dito, yun pong hindi pagbabalik ng ikasampung bahagi at mga handog, ito po'y pagnanakaw. Kaya nga lang, ang gusto lamang po nating sundin yung ikapulang. Kaya nga po idinidiin ito sa atin ngayong umaga, paalaala na hindi ikapulang ang atin pong ibabalik, kundi kasama po ang handog. Kaya nga po, ito po yung ating ipinapractice ngayon, yung napakagandang programa, yung COP, Combined Offering Plan. Kaya nga, dahil po dito, kaya ko po nasabing mabigat. Sabi po kasi dito, buong bansa ang tinutukoy po dito. Kaya nga po, medyo parang ako ay natakot, mga kapatid. Kasi lagi ko pong naalala yung pong ginawa ni Akan. Ano po? Nung kinuha po niya yung dilang baka, nung makikipagbaka po yung Israelita. Wala pong kinalaman dito yung buong Israel. Hindi nila alam ito. Ang nakakaalam lang nito, si Akan. Si Akan lamang po. Pero nung managot na siya sa Panginoon, kasama po yung kanyang pamilya, yung kanyang buong angkan, yung kanyang mga hayop, mga tupa baka, kasama. Kaya kung ito po ay i-relate natin sa atin pong panahon, lahat tayo mga Seventh-day Adventist, kung i-relate po natin, isa lamang po dito yung hindi po magbalik ng ikasampung bahagit mga handog, damay na rin po, damay. Kaya medyo mapanganib,
Kaya nga't ang sabi po dito, matapos ang gayong pahayag ni Mrs. White, maglalakas loob ka pa rin bang sabihin sa iyo na hindi mo kailangang magbayad ng ikapo at handog hanggat may utang ka pa? Sasabihin ko ba sa iyo na tiyakin mong mabayaran ang lahat ng iyong utang sa tao kahit na kailangang nakawan mo muna ang Diyos? Ay, ano po, mabigat. Wow. Kaya nga, sabi po dito, kung lahat ay tatanggap ng kasulatan ayon sa nakasulat at bubuksan ang kanilang mga puso upang maunawa ng salita ng Panginoon, hindi nila sasabihin, hindi ko makikita ang kahalagahan ng pagbabayad ng ikapo, hindi ko makikita kung bakit sa aking kalagayan kailangan kong magbigay ng ikapo. So yun po ang sabi dito at payo ni Mrs. White. Kaya nga, nananakawan ba ang tao ng Diyos? Nananakawan baga ng taong Diyos? Yan. Ang kahihinatnan ng paggawang ito ay malinaw na ipahayag. At hindi ko nais na ipagsapalaran ang kahinatnang ito. So wag daw po tayong makipagsapalaran. At ang lahat ng buong puso at matibay na pagpapasya na sundin ang Diyos na hindi gagamitin ang nakalaang pundo ng Panginoon, ang kanyang sariling salapi upang bayaran ang kanilang mga utang at tapat na ibalik sa Panginoon ang bahagi ng kanyang inaangkin bilang kanya. Ito po yung pangako. Tatanggap ng pagpapala ng Diyos na ipinangako sa lahat ng sumusunod sa Kanya. So yun po yung pangako dito na sinulot na Mrs. White. Amen. Kaya nga po, sabi po dito, ang kabanatang ito ay matinding paalaala sa atin tungkol sa pananagutan bilang mga katiwala ng Diyos. Ipinapaalala sa atin na ang lahat ng ating tinatangkilik, ang ating buhay, kalusugan, kabuhayan, nagmumula sa Diyos. Gayunpaman, madalas nating inuuna ang ating sariling pangangailangan bago ang ating obligasyon sa Diyos. Lalo na pagdating sa pagbibigay ng ikapo at handog. So nauuna daw po yung mga obligasyon bago yung panghuli na lamang po yung sa Diyos. Minsan, iniisip natin na maaari nating ipagpaliban ang ating pagbibigay dahil sa ating mga personal na suliranin. So, wag muna nating ibigay. Unahin muna natin yung ating problema. Yun po ang sinasabi po dito. Gaya ng pagkakautang o kakulangan sa pera. Subalit ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Malakias ay malinaw. Ang hindi pagbabalik na nararapat sa Diyos ay isang anyo ng pagnanakaw. O mabigat, napakabigat po ano. Ito ay isang seryosong paalaala na dapat nating unahin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kabilang na ang ating pananalapi. Ngunit sa kabila ng babala, may kasamang pangako ang Diyos. Sinabi niya sa Malakias 10, subukin ninyo ako. Yun po ang napakaganda, no? Subukin ninyo ako. Isang hamon na bihirang-bihira na makita sa Biblia. Ipinangako ng Diyos na siya ang magbibigay at magsusustento sa ating pangangailangan kung tayo ay magiging tapat sa pagbibigay sa Kanya. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay biglang yayaman. Ngunit mga ngahulugan nito na hindi niya tayo pababayaan. Pakaganda na po. O sa ating pong pagtupad, sa ating pong pagbabalik, hindi daw biglang yayaman ang sabi po dito. Subalit, nangangahulugan ito na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magiging sapat ang Kanya pong ipagkakaloob. So kaya mayroon pong tatlong tanong, tapat ba tayo sa ating pagbabalik? O inuuna natin ang ating sariling kaginhawahan bago ang gawain ng Diyos? Pangalawa pong tanong, tunay ba tayong nagtitiwala sa Kanya? O mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kayamanan at yaman? Pangatlo pong tanong, handa ba nating subukin ang Panginoon ayon sa Kanyang pangako? Ang pagbabalik ay hindi tungkol sa halaga ng ating ikapo, kundi sa ating puso
at pananampalataya. Yan. Yun po palang pagbabalik, lagi pong inuulit-ulit ito, tungkol po sa ating puso. Ano nga po? Ang magkakapag-opera lamang po nito sa ating pong pusong bato ay ang ating pong Diyos. At tayo po ay tatatag ang pananampalataya kapag ibinalik na po natin o ginanap ang kalooban ng Diyos na sa panahong walang-wala tayo, ay ibibigay po na o ibabalik natin sa Kanya. Doon po, yun pong mananampalataya ka na sasabihin nating God will provide. Amen. So, sabi po dito, naway matuto tayong ibalik sa Diyos ang para sa Kanya at maranasan ang Kanyang walang hanggang pagpapala. So yun po ang payo sa atin ngayong umaga at nawa ay pagpalain po tayo. At ang sabi po dito, matuto daw po tayong magbalik sa Diyos yung Kanya para sa Kanya. Maraming salamat po. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good morning, everyone. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong silent prayer para sa commitment card. Doon po sa mga pangalan ating po nilagay ay pag-pray po natin. Tapos pag-pray po ni Pastor Jerry yung kabuuan. Pagkatapos po nun ay diretso po doon sa ating United Prayer na ipagkakalob po sa atin ni Brother Dan Cruz sa adoration at saka confession, thanksgiving and supplication. Ayun, magandang lesson, although madalas na nating naririnig pero ngayon ay mas in-explain pa mabuti with examples pa, with examples pa, grabe, so at merong daw binigyan din ni Mrs. White yung kahalagahan ng pagbabayad na ikapo sa kabila ng mga pagsubok o sa pagkakautang. Marami nakaka-experience ito Ayaw mag-ikapo kasi baon sa utang, nauubos na yung pera nila, pambayad na lang sa utang, paano pa makapag-ikapo, Marami nito, marami nakaka-experience. So, sabi ni Ellen White, ay may nagtanong sa kanya, dapat ba magbayad na ikapo ang kanyang tatay? Kahit na siya ay dumarang na sa malaking pagkalugi. Nalugi na kasi yung negosyo nila at nabaon na sa utang. Sinagot ito ni Mrs. White sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Ang ikapo ay isang obligasyon sa Diyos, hindi isang optional na gawain na maaaring ipagpaliban. So, isang punto na nakita ko dito. Dapat tayo talaga magtiwala sa Panginoon, lalo na sa panahon ng kagipitan, Biruin mo, nandun ka na sa pagkalugi, marami ka ng utang, down na down ka na. Although financially down yan at hindi health concern, doon na rin papunta yan kapag nagpatuloy yung iyong financially down o broken. May stress ka at mahantong sa pagkakasakit, lalo ka nang mauubos, So, yan ang panahon dapat lalo na tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya at magtiwala sa Kanya, Although sabi nga, hindi tayo bigla yayaman dito, Hindi tayo bigla yayaman. Bakit tayo yayaman? Pero hindi tayo pagkukulangin, Marami tayong magiging blessing, hindi lamang financial blessing. Spiritual blessing, katulad ng mawawala yung ating madamot, magkakaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Bibigyan tayo ng karunungan o paano tayo makakalampas sa ating pagsubok at magiging kapartner natin ang Panginoon. Grabe, So, yan ang ating magandang lesson. Sabi dito ay ang pagkabanatang ito ay nagpapakita na ang pagbabayad na ikapo ay hindi dapat ituring bilang isang pasanin. Hindi ito pabigat, mga kapatid, kundi isang pribileyo pa nga pala natin. Privilege pala yun, diba? At responsibility natin bilang mga katiwala ng Diyos. Tayo mga pinagkatiwalaan niya, Hindi dapat gawing dahilan ang mga pangailangang pinansyal upang ipagpaliban ang pagbabayad ng ikapo at mga handog. Ang pananalig sa pangako ng Diyos ay magdadala ng pagpapala sa mga tapat sa Kanya, So, bilang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, tinatawag tayo na suriin ang ating katapatan sa pagbibigay. Huwag nating ipagpaliban yung ating obligasyon sa Panginoon.
upang unahin ang ating personal na pangangailangan. Tularan natin ang pananampalataya ng mga tumatanggap ng kanyang pangako na maging masunurin sa kanyang mga utos. Ibalik natin sa Diyos ang nararapat sa kanya sapagkat siya ang tunay na nagbibigay ng lahat ng ating tinatangkilik. Ano po? So, kung sino man sa atin dito ngayon nakakaranas nito, ito isang panawagan sa inyo at sa atin. Yan. Ako mismo personally, marami ako utang mga kapatid. Yan. Pero hindi ko inuuna yung bayaran. Inuuna ko pa rin ikapo at offering. Ano? Hindi ko na sabihin sa inyo kung magkano, pero porsyento ay 10 plus 10 and more. So yan, at marami pa natitira, nakakabayad pa ng utang, nakakapaggastos pa ng paggastos, at tunay na hindi lang material blessings ang dumarating. Higit sa lahat ay yung spiritual blessings. Nalis yung aking maging madamot at natuto ko magtiwala sa Diyos. Kaya gusto ko i-share sa inyo. Matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Dahil sa panahon ng kalugihan, tapos hindi ka pa magtitiwala sa Panginoon. Kaya ka magtitiwala sa sarili mo na kinokontrol ni Satan. Huwag, po mga kapatid. Huwag naman. Huwag tayo magpadala sa mga tukso ni Satan, mga kapatid. Po. Ayan, sa pagpapatuloy, mananalangin tayo ang ating mga commitment card. Kung meron kayong mga pangalan na inilista dyan sa inyong commitment card, ilista nyo lang, maglista rin kayo ng 5 pangalan. Ako, may sa 5 yung nilista ko, pero matagal ko na itong pinapanalangin araw-araw, kasi hindi ko na sila magagawang sa aking sariling kakayanan, hindi ko kaya, kaya sa Holy Spirit tayo tutulong. So, yan ang ating ibubulong, ang ating commitment card, mga pangalan na nais nating ilapit sa Panginoon sa taon na ito. Sige po mga kapatid, hanggang 30 seconds pwede na yun, silent prayer, tapos didiretso ako manalangin. Let's pray po. Okay po mga kapatid, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na patuloy nyo kaming pinagkalooban ng napakagandang buhay sa umaga na ito, makabuluhang buhay at oras ng panalangin. Sa umaga na ito ay salamat po pagkat kami inyong pinagtitiwalaan pa rin kahit kami ay nagkakasala. May mga panahon na kami ay nalulugi. Marami kami financial problem na kung minsan ay ginagawa namin dahilan para hindi kami maging tapat sa iyo, dakilang Diyos. Kami po ay lubusang nagkakasala. Ayaw na po namin mapatuloy na magkasala pa, o dakilang Diyos. Humihiling po kami ng tulong po sa inyo at ang Holy Spirit ay magbigay sa amin ng karunungan upang paano kami makabangon. Tulungan din po ang aming mga puso na unahin po namin maging tapat po sa inyo at sa inyo lumapit sa ganito mga klase ng pagsubok, upang sa ganun kami ay maging matagumpay at maging halimbawa din naman na sa aming nasasakupan. Salamat po sa mga aral na ito na kami natututo. Nawa ito ay aming ma-practice, may pakita namin sa iba para sila rin naman ay maging aming disciple o gumaya para sa kabutihan ng bawat isa. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa patuloy na pananalangin na namin isama sa aming pananalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon kasama namin sa Prayer Warriors. Meron kami mga commitment card, pangalan na aming sinulat sa aming commitment card, laman ng aming mga puso at isipan. Sama-sama po namin itong pinaparating po sa inyo, dakilang Diyos. At ang mga pangalan na ito ay
gusto namin at alam namin gusto nyo rin na sila ay makasama namin sa paghanda sa nalapit na pagbabalik. Ngunit ang Holy Spirit lamang ang mapagpapabago ng kanilang mga puso. Nawa ang aming mga binabahagi sa kanila, sineshare, ay kanilang tingnan, panoorin, itindihin, unawain at tanggapin upang ang Holy Spirit ay makagawa sa kanilang mga puso. Buksan nawa ang kanilang mga puso at isipan sa pagtanggap ng katotohanan. Bago man sa kanilang pandinig o hindi nilang naunawaan, tulungan niyo po sila na kanilang buksan ang kanilang puso at isipan. Gaya ni Joseph Bates. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais naming isama sa panalangin ng pangaral sa Pantok Estate Church sa pangunguna ni Brother Elder James Adaw. Kaya din naman ang pangaral na gagawin sa San Antonio Church sa pangunguna ni Elder Dilaw at ni Kuya Edgar at sa iba pang mga kapatiran doon. Samahan po sila sa kanilang pangaral, si Kuya Jun, Kuya Edgar, sa kanilang panguna. Patuloy na kalakasan at magandang kapanahunan. Nawa marami silang ma-invites at pabahagian ng mabuting balita. Dalangin din po namin si Brother Alex Gaviria ng Santo Domingo. Patuloy po siya hipunin yung pagpagaling na kamay. Iparamdam niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal. Gayon din ang kanilang pinansyal na pangailangan doon sa hospital bills, mga gamot at kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang nanay ni Brother J. Cruz sa patuloy na kalakasan. Salamat sa kanyang kagalingan na inyong binigay sa kanya. Patuloy niyo na siyang palakasin, di lamang sa kanyang pisikal na pangatawan at lalo higit ang pinakamahalaga ang kanyang espiritual na kalusugan. Dalangin din namin ng kagalingan para kay Sister Abel Hermino, Brother Ramon Hernandez, kalusugan, kalakasan, kapagpapagaling din kay Nanay Juning Alpindo, kay Ma'am Carmen, kay Doc Partida sa patuloy na kalusugan sa araw-araw. Kaya din ang kalusugan ni na Tatay Divino at ang mga parents ni Ma'am Karin. Kaya din ang kagalingan para kay Sister Ana Rosbel Hermino, kay Nanay Sarmiento, kay Nanay Bilin Kilantang. Kasama din namin sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Meron din po kami mga prayer request o dakilan Diyos. Inyo po itong sabay-sabay na dinggin, ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Ang sambahayan ni Sister Aurea Melihor, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Ate Christy, kasama na si Kuya Edgar. Kaya din ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang mga anak, lalo na yung kanyang anak na may sakit. Ay ipuin po na inyo mapagpagaling na kamay. Ang sambahayan ni Sister Emelinda Odilia, kasama na yung kanyang mama, si John Mark, si Joban, si Angela, si Popoy, si Brother Eliseo. Ang sambahayan ni Sister Evangeline Legaspi, ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama na si Pastor Eli sa kanyang patuloy na pagpapagaling at recovery. Ang sambahayan ni Sister Flory Sanchez, ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na yung kanyang mga prayer request para kay Ma'am Carmen, kay Doc Partida, kay Sister Melba Yenson, at kay din ang sambahayan ni Sister Janet at Brother Jojo Gatmaitan, sambahayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambahayan ni Sister Joyet del Rosario, ang sambahayan ni Sister Leonora Cabietes, kasama ng mga kanya-kanya concerns, ng health concerns na kanyang mga anak o dakilan Diyos. Ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, ang sambahayan ni Ma'am Lani Agustin, kasama ng kanyang mga kaibigan na sina Sister Tess Almasan, Jocelyn Manlungot, si Ma'am Lovejoy Diwa na parang may mga sakit na kailangan ng inyong kagalingan o dakilan Diyos. Hindi ng sambahayan ni Sister Maricel Velasquez, kasama na yung kanyang apo na si Daniel. Hindi ng sambahayan ni Sister Marlene Garcia, sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambahayan ni Sister Mildred, ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambahayan ni Kuya Moncheng, kasama na yung kanyang prayer request para kay Sister Gwen Malalastas na nakakonfine sa Qatar Hospital o dakilan niya ipagkulong sa kanyang kagalingan at pakita niya ang inyong pagpapagaling ay nagmula sa inyo. Hindi ng sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio, kanilang buong family, gayon din si Veronica. Ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera,
ang sambahayan ni Sister Penny Ronas, ang sambahayan ni Ate Revy kasama ng buong San Leonardo Church o Dakilang Diyos, at gayon din ang kanyang mga prayer request para sa kanyang mga anak. Ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez. Sama namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama yung kanyang lab test at check-up sa kanyang doktor. O Dakilang Diyos, bigyan niyo po siya ng magandang resulta, at kung ito man ay hindi, ay patuloy niyo pong ibigay sa kanya ang mga pangailangan na mapabuti ang kanyang kalusugan. O Dakilang Diyos, tunay na si Sister Rose Chris Encarnado ay walang magagawa kundi magtiwala po sa inyo at umaasa sa inyong mga pangako, at siya ay nais namin ilapit po sa inyo ang kanyang kagalingan. Gayun din ang sambahayan ay Brother Jake Cruz. O Dakilang Diyos, may mga prayer request din po siya, maging yung kanyang kamag-anak sa Dubai. O Dakilang Diyos, na mabuksan ang kanyang isipan at makita niya ang inyong kabutihan. O Dakilang Diyos, gayun din ang sambahayan ni Sister Beth Ronquillo, ay meron din siyang mga panalangin. O Dakilang Diyos, at kasama niya sa panalangin sina Linda Equinox, sila Mila Malyari, sina Dennis Saranillo, at ang iba pa niyang mga kasama sa kasambahay, kasama sa buhay. Kasalangin din namin ang sambayan ni Sister Mirna Gonzales, ang sambayan ni Sister Leonora Cabiedes, ni Kuya Melchor Canlas, gayon din ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, at kasama rin namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Juliet Orsino Astrero, at sa kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na sa pagpapala ang kanilang maranasan sa bawat araw. Ang sambahayan ng lahat ng mga kapatiran na nandito ngayon, hindi namin nabanggit, kasama na sina Brother Adan Jahabi, gayon din ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado. O Dakilang Diyos, kasama namin sila sa panalangin, at nawa ang patuloy na pagdinig sa aming panalangin ayon sa inyong kalooban at din ang sa aming kagustuhan. Nawa ipagkaloob niyo po sa amin ang pinakamabuti. Kayo po ang pinakamarunong, kayo po ang aming dakilang Diyos, ang manggagamot, ang aming provider, ang aming protector, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Praise the Lord. Patuloy na tayo ay pinagpala sa umaga na ito. Ano po? Sa mga nais kong i-welcome yung mga bagong pangalan na aking nakita po dito. No? Si Brother Jake Cruz, salamat po sa muling pagbabalik. Welcome po. Si Sister Beth Ronquillo, good morning po sa inyo. At God first morning po, at patuloy na kami nagpapasalamat at kayo narito kasama namin. Kaya hindi naman, ini-invite kayo muli. Hindi ako nag-i-invite sa inyo. No? Kundi si Jesus ang nag-i-invite sa atin. Ano? Meron pa dito sa taas na nakita ko lang ngayon lang. Hindi ko nakita kanina, pero meron pala tayo dito. Sister Juliet Astrero, salamat po sa muling pagbabalik. God first morning po sa inyo. At kaya din naman si lumulundag kapag ayun, natabunan na. No? Sayang. Ganito talaga sa Facebook, sa computer siguro. No? Nawawala yung mga first comments. Ano? Sige po, ganun pa man sa lahat na nariyan ngayon ay patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at magtapat tayo sa Kanya sapagkat ito ay nararapat at pagtitiwala ito at pag-worship, pagsamba sa Kanya. Ano po? God first morning po sa ating lahat. Galaw-galaw muna at tayo mag-exercise sa bawat umaga. Sister Dang de la Cruz, ayan, welcome din po. Salamat. And God first morning po. Happy midweek pala sa bawat isa. Kami mamaya sa church kami tapos yung care group namin every week ay kanya-kanyang care group. Pero pag last midweek ng buwan ay doon kami sa church. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is,
the blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.